Tara, pag-usapan natin. Kasi meron pong isang manghuhula. Manghuhula ba? No? Sabi nila ay dream reader na si Rudy Baldwin ay umalma sa plano ni Rimulya sa confidential funds ni BP Sara. Okay, yan yung pag-uusapan natin. Gaano po kahalaga ito? Dahil marami din pong niniwala dito kay Rudy Baldwin. At kahit yung mga hindi naniniwala ay tira parang mapapaniwala po, no? Lahat po yan pag-usapan natin sa video po na ito, ha? Politika o sa pagiging manghuhula o dream reader daw nito ni Rudy Baldwin. Pag-usapan natin lahat sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! Alright mga tol, ang sabi po dito sa post ng bandera.inquirer.net, no, I don't know if this website Bandera is affiliated sa Philippine Inquirer. Hindi ko alam, no? Enlighten me kung alam po ninyo. Pero kasi may nakalagay sa link niya na bandera.inquirer.net. Anyway, so ayon po dito sa post nila noong Oktubre 9 nitong taon din po na 2025, ayon po kay Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin po ay isa pong dream reader, sabi po nila. At karamihan ay kilala sa bilang manghuhula. Siya po ay nakikilahok din po pala, no? Ako hindi po ako masyado, nakikita ko lang po siya sa internet, pero hindi po ako aware na siya po pala ay tila, no? Para sa akin lang naman. Ewan ko sa marami kung anong tingin ninyo, o baka may official siyang pagkakakilanlan, pero ngayon po ay nagugulat ako, siya po pala ay isang DDS, no? Duterte supporter pala ito. Ayon sa aking pagkakaunawa lang po, Siyempre dito po sa pahayag po niya dito sa issue po ng confidential funds ng Duterte na si Sara Duterte, ng ating vice no? Vice Presidente na si Sara Duterte. Tignan po natin, basahin na lang po natin. Eto, sabi ay pati ang basic at dream reader na si Rudy Baldwin ay nagsalita na patungkol sa kontrobersyal na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ng kanyang saloobin ang kilalang manghuhula kaugnay ng plano ni newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na buksan ng kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara. Bahayag ni Rimulya, actually nandyan naman na sa ombudsman ng mga report na yan at bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung may mga hawak doon ngayon at yung may tungkulin na hawakan yung kasong yun bago tayo dumating, sabi ni Rimulya sa kanyang press briefing noong Martes, Oktubre 7. Yan po yung kanyang siguro yan yung nalamang yan yung pinupukulan ni pangalan nito Rudy Baldwin na pahayag ni Rimulya bilang ombudsman. Nabubuklatin, nandiyan na naman daw yung mga report, siguro ito'y patungkol nga sa confidential funds. So ayon dyan, bubuklatin na lang naman, nandiyan na naman yan sa ombudsman. Babaga check na lang yan at aalamin dun sa mga may hawak at dapat tumawak ng kaso. Tama ba? So ang sabi naman, no, sa Facebook post naman ni Rudy Baldwin, minsan ngayon naisip ko, no,
Babae ba siya o trans o ano man ba siya? No, medyo nagkulan ako kasi Rudy. Di ba Rudy, pangalan ng lalaki yon? Anyway, sabi, sa post naman ni Rudy Baldwin, kinwestiyon niya ang balak ni Rimulya na unahin ng pag-iimbestiga sa confidential funds ng Vice Presidente. Kaya ako nasabi po dito na tila lalabas po na ito po yung DDS pala. No? DDS pala ang kilala ng marami na manghuhula na nakakatama paminsan-minsan sa mga hula. Kaya nga hula po di ba? Ngayon po, confidential funds, pondo ng presidente, vice presidente. Bakit daw uunahin, no? Yung bang tama, no? Sabi ay kinwestiyon niya ang balak ni Rimulya na unahin ang pag-iimbestiga sa confidential funds ng vice presidente. Ipinagdiinan ng manghuhula na mas mabuting unahin ang investigasyon sa mahigit 1 trillion budget ng Department of Public Works and Highways DPWH para sa mga maanumalyang flood control projects. So pinagdidiinan daw na dapat unahin. Sabi, bulat-latin daw ang confidential funds pero ang flood control na kurakot na almost trillion wala na. So alam nyo na sino ang ugat na salot, ang sabi ni Baldwin sa kanyang FB post. Maraming netizens ang sumangayon kay Rudy Baldwin. Narito ang reaksyon ng mga netizens sa post ng fortune teller. Let's go for people power. Pilit nilang pagtatakpan ng mastermind ng nakawan na pera ng bayan, kaya ililigaw nila ang issue ngayon at kaya nakapwesto ang magkapatid na Rimulya sa pwestong makakapagkontra para makulong ang mga kakampi. Maintindihan Kaya nakapwesto ang magkakapatid na Rimulya sa pwestong makapagkokontra para makulong ang mga kakampi. Obvious naman nasa administrasyon yan. Kung matino kang leader, susugpuin mo mga pangpagulo sa bansa mo. Kaso kaisa naman ng mga magnanakaw. Kaya mga kababayan, maging mapagmasid, wag na tayong papaloko. Tatago na nila si Zaldi kasi malaking isda yun. Baka makanta niya sino talagang kurakot, totoong kurakot. Don't choose sides between these colors, always stand for the people. Baliba nga daw na sila bulldozer be. We already know who is the mastermind. Shout out ko mga wakwak mambarang sa asa. Laras na, now is the time to you to shine. Hindi pa nga nag-take ng oath niya si BP agad unahin. Kaya pala ang lakas ng loob na siya pala ilagay ombudsman. Mag-pray lang tayo na ang kalooban ng Diyos ang manaig. God save the Philippines. So yan po ang comment ni Rudy Baldwin sa issue po dito. So ikaw ba, ano pong naiisip mo dito? Ako kasi kung titignan ko, bias. 'Di ba? Bias. Walang paligoy-ligoy, bias. Sabi niya dito, no? Pinagdiinan dito, no? Na dapat unahin yung trillion budget ng DPWH. Kasi mas malaki daw yun. Sabi dito, bulat natin daw ang confidential funds pero ang flood control na kurakot almost trillion wala na. So alam niyo na sinong may ugat na salot. So, ano ba talaga yung dapat? No? Di ba dapat lahat? Kung lahat naman diba? At kung mauna o hindi unahin ng anuman, ang mahalaga lahat. Diba? Huwag kayong mahirapan, no? Porque inuuna wala na. Masyado kasing tawag dito, mainipin kayo Makikita naman natin yan 'di ba? Sino ba yung mga nasa listahan ngayon ng mga nasa watchlist na? Check na rin natin guys dito. Sandali lang konting research tayo para maipakita natin. Okay guys, dito sa part na to, pakita po natin kung sino yung mga inilagay sa travel watchlist. If I'm not mistaken, no, itong travel watchlist, babantayan na po sila para hindi po sila makaalis sa bansa po natin.
If I'm not mistaken, no? Correct me if I'm wrong, ha? Pero iyan po, panoorin po ninyo maigi kung sino-sino yung mga nakalista ngayon dyan. Pinalalagay na ng ICI sa travel watch list ang mga opisyal na idinadawit sa flood control scandal. Obligado na ring dumalo sa pagdinig ng komisyon si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Nanghingi na ng tulong ang Independent Commission for Infrastructure sa DOJ para mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga napangalanan sa flood control probe. Sa isang dokumento mula kay ICI Executive Director Brian Hosaka, makikitang kabilang sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez, Quezon City Congressman Arjo Atayde at Senators Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Okay, pause muna natin dito sa part na to, no? Makikita po ninyo yung sinasabi na kagaya po ng mga kagenggeng nito, no? Nila, I think, diba, DDS na kasi ito para sa atin, ayon sa aking opinion, kasi bias na po yung komento ni Rudy Baldwin. Sabi, para makatakas daw, no? Sabi ay, ano ba yung mga sinabi niya dito? Sa binasa natin kanina. Mga netizens din. Yun po ang komento nila, Sabi, wait lang, hinahanap natin yung part na yun. Yan, pilit nilang pagtatakpan ang mastermind ng nakawan na pera ng bayan. Kaya ililigaw nila ang issue ngayon. At kaya nakapwesto ang magkapatid na Remulla sa pwestong makapagkokontra para makulong ang mga kakampi. Okay? Para daw mapigilan yung mga pagkakakulong ng mga kakampi. Ha? Sino ba yung mga tinutukoy nilang kakampi? Ay yung pinsan po yata ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Pero ano pong sabi dito, no? Urgent request for issuance of an immigration lookout bulletin order. Sino po yung kasama? Former speaker, kasi resign na, no? Former speaker Ferdinand Martin Romualdez Sr. So, nasa lookout na siya. Hindi na siya, nandito pa siya. Sama na siya sa lookout. Hinihingi na hinihingi na urgent, no? If I'm not mistaken, ayan na po, ha? Travel ban po yan. Sino-sino pa yung mga kasama dyan? Pakinggan natin. Sila dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at ilang district engineers. Ngayong araw, naglabas na rin ng subpoena ang ICI para kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Iniuutos nito na magbigay ng testimonya si Ko sa mga personal niyang nalalaman sa umunoy budget insertions, maging sa umunoy naging papel niya sa mga questionabling flood control project. Pause na natin po, hanggang dito na lang po tayo. So, sa video po na to, pinag-usapan po natin na yung mga paratang kuminsan po dito, nakakatawa na lamang po, 'di ba? Ginagawa naman po ng kasalukuyang administrasyon yung best niya, I think, At kung may pananagutan man yung mga nasa pamunuan ngayon, darating po tayo at darating diyan. Ngayon nga wala namang mga kaso na maipukol sa, halimbawa, sa Pangulo ngayon, 'di ba? Kung may kaso naman, andiyan po yung impeachable naman siya. 'Di ba? Kung merong mailalatag diyan. At ako hindi po ako kontra doon kung meron siyang dapat panagutan diyan. Pero kung wala naman, no? Why would I? 'Di ba? Why would I be like these people na katulad po ni Rudy Baldwin at mga DDS na makakontra na lang po sa gobyerno? Matindi pa po kayo sa mga makakaliwa. Matindi pa po kayo sa mga NPA pagka ganyan. Yung mga NPA may mga pinaglalaban pa daw, 'di ba? Mga kahirapan, etc. Kayo, ang pinaglalaban na lang ninyo pangalan, 'di ba? Magkano ang lagayan kung meron, 'di ba? Kung meron lang naman. Kung wala, hindi naman natin alam, 'di ba? Pero 'yan po ang mga usap-usapin noon. May mga umiikot na pondo para sa pagiging mga DDS warrior, 'di ba?
So ayan po, no, hopefully naliliwanagan po yung marami dito na ito pong komento ni Rudy Baldwin at ng iba pang mga DDS talaga pong nonsense po yan. Kasi una, ayaw nilang mabolja, tama ba ang ating term? Ayaw nilang matira ang kanilang confidential funds, kaya iuuwi nila, sasabihin nila na tinatakpan yung trilyon daw, di ba? Di ba? Ano po ba ang totoo? Di ba? Alam ko hindi lang milyon yata, no? Mag-search po tayo yung confidential funds na pinag-uusapan natin. Di lang po milyon yata yan. Parang may nakita ko na mas malaki pa nga Later, sa susunod na video, try natin pag-usapan yung topic po na yan. Pero ngayon, hanggang dito na lang muna tayo kay Rudy Baldwin at sa mga komento po nila na wala pong kapararakan, wala po tayong pupuntahan dyan. Matuto po tayong magtimbang kung ano yung tama, suportahan kung ano yung mali, ay tutulan. Comment down below. Patuloy tayong mag-usap dyan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.